Yan, so nakabubong po niya nito. Yan. Minsan po kasi yung iba hindi na po nila pinapalagyan ng roofing, pero mas advisable po talaga may terrace po tayo sa second floor, sa itaas, may roofing pa rin po siya para ma-maximize po natin siya anytime of the day. For example, halimbawa po ngayon afternoon po siya, so imagine if wala tayong roofing ngayon dito. Ayan, sobrang init po sa itaas, pero dito po papalagyan po natin yan ng roof. Yan, naka-covered po yan. Pinagpalang araw po sa bawat isa. Welcome back po sa ating channel and welcome back po sa Blessed Builders. Mga ka-blessed, ngayong araw po ito mag-check po tayo ng update dito po sa site po natin sa Barangay Dau. Yan, dito po sa Mabalacat, sa lahat po ng mga taga Dau. Yan, Mabalacat, binabati po namin kayo. So check po natin yung progress dito at the moment na dito na po tayo sa structural, at yung structural po natin mga ka-blessed patapos na. Kung papansin po natin, may mga asinta na po tayo sa taas. Sa baba po ongoing na rin po yung asintahan po natin, patapos na. So nagpe-prepare na po tayo para sa roofing. Yan, roofing structure po natin. Yan, okay na po kasi yung asinta po natin sa itaas. Nangyari po kasi nag-frame po tayo yung mga beams, yung mga columns. And then after po ng columns natin, nag-start po tayong mag-asinta sa taas. Yan, papunta po sa ibaba. So since tapos na po yung asintahan po natin sa itaas, yan, pwede na po tayong mag-prepare ng roofing po natin. Ayan, so check po natin yung progress. Binabati po pala natin yung mga client po natin dito po sa project po na to. Nasa US po. Ayan, si Ma'am Julie. Ayan, tsaka po si Sir Dick. Ayan, nanonood po sila. Definitely para po makita po nila yung update and progress sa kanilang mga project. Hopefully po yan, pag natapos po ito, makauwi po sila. Yan, ma-turn over po natin yung project po natin sa kanila. So yung project po natin dito, just to give you a background po, it's a retirement house. So ito po yung perspective niya if nakasubaybay po kayo sa mga vlog po natin for this project. Yan po yung perspective. So retirement house po ito once na nag-retire na po sila. Yan, dito po sa Pilipinas. Yan, so dito po sila uuwi. And then pag uwi po nila, yan, pag natapos na po yung project, makapamili po sila ng mga gamit yan para po dito sa bahay. Yan, so retirement house po ito, 2-story, pero yung kagandahan po, yung pong master's bedroom po nila is nandito po siya sa portion po na to sa ibaba. Ayan, para hindi na po sila aakyat sa taas. Pero kagandahan po, meron po siyang 2 bedrooms sa itaas. Yan, makikita po natin mamaya. Pero yung master's bedroom po nasa ibaba. So yung pong property po natin dito, hindi po ganun kalaki talaga. So minmaximize po natin yung space. Yung po kasing frontage po niya is nasa 10 meters lang po siya. 10 meters. And then yung pong dito po sa side po niya, titingnan po natin. Yan, yung portion po na to nasa 12 meters. So 120 square meters po yung total lot area po ng project po natin dito. So one carport po yung nilocate po natin dito. One car carport, and then meron po tayong porch po niyan dito. Meron po tayong mini porch sa area po na to para kahit na umuulan po hindi po nababasa yung main door po natin. So porch, tapos na pong area po na to, pwede po siyang garden area. And meron pa po tayong setback dito sa area na to. Kita ko lang po siya. May setback pa po tayo dito sa portion na to, nasa 2 meters. And meron po kasi tayong establishment dito. Yan, o. So meron na po tayong existing firewall. Nandun po natin. So itong po area po na to, 2 meters po yung setback po natin. And para ma-maximize po natin yung space, magkakaroon po tayo ng auxiliary kitchen sa portion po na to, and yung laundry po. Yan, dito po siya sa area po na to. So itong pong area po na to, pwedeng gawing garden hanggang dito sa dulo. And garden area, and then yung dito po is yung porch po natin. Check po natin kabilang side po ng property. And so ito po yung parking lot niyan. Yan, so parking area. Tapos itong portion po na to, pwede rin pong gawing garden ulit. Yan, so meron po tayong 2 meters setback po dito. So hanggang dun po yan sa dulo ng property. Pwedeng gawing garden din po. So dito po tayo sa main door para makita niyo po yung flow ng layout. So main door, pagpasok po natin dito, ka-blessed.
sa ating main door, yung pong makita po natin agad is yung living area po natin. Medyo marami lang pong gamit since very tight po talaga yung space, so kailangan po natin i-maximize. Nandito po yung ibang gamit po natin, pero pagpasok po, living area, yung makita po natin. Living area, tayo po ko dito para makita niyo po siya. Yan, so ito po yung space natin for our living area. So dito po yung main door. So pagpasok po natin, yung area po na to, living area po siya. Tapos after yung living area, so sabi ko nga po, open concept po yun dito. Yung dining po natin, dito po siya, dining. And then yung pong formal kitchen, dito po siya, formal kitchen. May powder room po tayo dito. And then meron po tayong auxiliary kitchen dito. Ayan, so siguro ngayon dito po masyadong malinaw yung layout po niya. Pero magkakaroon po tayo ng wall niyan dito sa portion po na to. And then sa wall po na to, dito po yung door ng powder room yan. So itong portion po na to, yan, powder room po yan. And then yung other space po dito, ito po yung sinasabi ko, dito po ilolocate yung master's bedroom po natin. So master's bedroom, ito po yung door po niyan natin sa portion po nito, sliding door. And then pagpasok po natin yung bed area po, and then meron po tayong bathroom dito sa portion po nito. Yan, pahaba po siya. And so ongoing po yung pag-aasinta. So patapos na po tayo dito, and then after po ng asintahan, proceed na po tayo sa plastering. And then ito po yung stairs po natin. So yung stairs po natin, diretso po siya paakyat. So akyat po tayo para makita niyo po yung layout po natin dito sa itaas. Yan, so pag akyat po natin dito sa second floor, yan, so meron po tayong door dito. Itong door po natin dito, ito po yung first bedroom natin for our second floor. Yan, so ito po yung view po natin dito sa ibaba. Meron pa po tayong space dito. Yan, 2 meters. Setback po dito. Yan, so ito po yung view po natin. Bakante po yung kabilang lot. So ito po yung bedroom 1. Ayan, tapos pag akyat po dito sa left side ko naman po, ito po yung common restroom po natin dito po sa second floor. Common restroom. And then itong buong area po na to na makita po natin, ito po yung magiging family area po ng mga client po natin. So, ikot lang po para makita niyo po yung space. Ayan, so ito po yung view po natin. If nandito po tayo sa kabilang side po ng second floor. Yan, nasa pinakaharapang portion po tayo ng bahay niyan. So family area, tapos ito po yung stairs po natin. And then second room po natin. Yan, nandito po siya. So bedroom 1, bedroom 2 for second floor. Tapos meron po tayong big window dito. Yan, ito po yung nakita niyo po sa harapan kanina. Meron po tayong big window dito for natural lighting. And nagpe-prepare na po tayo for our roofing. Yan o, yung mga trusses po natin. Pinaprepare na para makapag start na po yung roofing process po natin, yung roofing stage natin. At kung titingnan po natin, meron po pa rin po tayong extra space po dito. And yung access po nito, it's a door po papunta po sa ating terrace dito po sa second floor. Katulad ko po ng sinabi ko kanina, yung pong lot po natin hindi po siya ganun kaluwang. So minaximize po natin siya. Naglagay po tayo ng terrace dito po sa itaas po ng parking area. So ito po yung space po natin. Yan, so sa ibaba po nito, ito po yung parking area po natin. Yan. So ikot po ako para makita niyo po yung space. Yan. Tapos meron pa po tayong extension dito sa portion po na to. Ayan, para ma-maximize po yung space. Para pwede po kasi siyang hanggang dito lang. Pero in-extend po natin siya dito. Ayan, para meron pa po tayong space po sa area po na to. Ayan, so ito po yung view po natin. If nandito po tayo sa second floor, sa terrace po natin. Sa itaas ng garahe. Ayan, so nakabubong po niya nito. Ayan.
Minsan po kasi yung iba hindi na po nila pinapalagyan ng roofing. Pero mas advisable po talaga may terrace po tayo sa second floor, sa itaas. May roofing pa rin po siya para ma-maximize po natin siya anytime of the day. For example, halimbawa po ngayon afternoon po siya. So imagine if wala tayong roofing ngayon dito. Ayan, sobrang init. Sobrang init po sa itaas. Pero dito po, papalagyan po natin yan ng roof. Yan, naka-covered po yan. At least may extra space po tayo dito sa second floor for recreation. So ito po yung space naman po natin sa harapan po ng bahay. Dito po yung main door po natin yan. So magkakaroon po tayong roof niyan dito para po sa ating porch. Mga kabilas, ito naman po yung view po natin at nandito po tayo sa left side portion po ng bahay. Yan, ito po yung sinasabi kong terrace kanina sa itaas. Yan, nandyan po tayo kanina na naka-extend po siya hanggang dito. And then carport yung sa ibaba naman, carport area. Then may extra space po tayo dito. And yung 2 bedrooms nandito po siya. And then yung master's bedroom nandito naman po siya sa area po na to. So kabilas, yan po muna yung pinakahuling update po natin sa site po natin dito po sa Dao. Maraming salamat po for tuning in sa ating pong vlog ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.